Mga kababayan, paulit-ulit kong pinaparinig yan sa inyo. Malinaw na si Bangag Jr. ay hindi nagpapatakbo sa Pilipinas at hindi siya ang nagdesisyon kung sino ang palitan o sino ang ipapalit as ISAP chief o sa iba pang mga ahensya. Yan po, kahit ipa-forensic nila yan, ayan ang boses ni Zobel. Then, punta tayo kasi dito sila lagal-tagal kaya pinapatarget ang ulo natin. Okay, boses ni Liza Araneta na ini-ignore nila na ayaw nilang kausapin ang bayan o sabihin man lang, eto ba ang boses ni Liza ay, well, kahit i-deny niya yan, hindi ito AI. Lahat ng mga nakakilala sa kanya, ako, si Sas, lahat ng mga, Sas, you know that, ang boses nila, Mother Pebbles, Talakera, alam nyo kung ito ay AI or what. So ito po ay ayaw sagutin ng AFP. Ayaw sagutin ng gobyerno na ang First Lady ni Bangag Jr. ay nakibahagi sa pagkidnap o pag-extract sa 2 bata na nasa Turkey. Kaya kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kademonyo ang gobyernong ginagalawan ninyo. Hindi lang panggigipit sa akin, dito sa 2 bata, sa nanay na ngayon ay hinahunting nila. Dahil nga sa statement ni Sas, may hawak siya na gadget na makakapagpatunay kung gaano kademonyo si Kuting at etong ang ex niyang si Chua na kaibigan ni Liza. Ito na ang boses ni Liza Araneta Marcos Ahas Satanas. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents na to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, galing, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay, di ba? Narinig nyo na yan ilang beses. So dyan po mga palaga, galit na galit ang gobyernong ito kaya talagang gigipitin si Maharlika. At hindi tayo uurong. Mga kababayan, ginagamit nila lahat ng resources ng gobyerno, Bureau of Immigration, DFA, DOJ. Kaya sabi ko, sino pa ang kakampi ninyo? At lahat na nag-expose dito, like me, ako, number 1. Dahil sabi ko nga, ang mga bills ko ay hindi nauubusan ng battery. Mga kababayan, ito ang kailangan ninyong aksyonan na dapat ay matapos na. Ayaw pansinin ng AFP, ayaw nila magbigay ng statement, ini-ignore nila. Pero yung document natin, recently, na expose natin, mga palangga, yung document doon galing sa PIDEA report na si Kuting ay kabahagi o part ng pulboronic, mga kababayan, yun ay pinasinungalingan nila, pero sinupla naman sila ng mga taga-PIDEA na ito ay kasinungalingan ang kanilang pag-debunk dahil during that time, ang sinasabi ng PIDEA na wala daw sa formis na yon o sa database, in layman's term, na kung saan dapat ang mga record, okay? Ang mga record ng supposedly i-raid ay nandoon lahat. Hindi nga natuloy kasi nga inarbor ni Liza kay Ochoa ayon sa Puting Ahas. Ito'y sinungaling ang gobyernong ito, ang PIDEA chief na nakita nyo naman ang kanyang video kung paano siya nakit ng tao, paano siya jombag, paano niya abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Kuting. Sabi ko nga, mga kababayan, huwag nyo nang intayin, lalagasin tayong lahat. Huwag nyo nang antayin na kayo na ang susunod na biktima na gigipitin ng gobyernong ito. Actually, araw-araw kayong ginigipit.